Handa na kayong malaman kung kailan eksaktong papasok ang inyong pensyon ngayong Hunyo 2, 26 at bakit may isang napaka-espesyal na sorpresa ang naghihintay sa inyo ngayong buwan na ito na hindi pa ninyo inaasahan. Ostiga, kung hindi kayo mag-iingat, baka ma-miss ninyo ang pinakamahalagang balita ng taon para sa lahat ng pensyado. Kaya huwag ninyong i-skip ang video na ito kahit isang segundo dahil ang bawat salitang sasabihin ko ngayon ay direktang nakakaapekto sa inyong bulsa at sa inyong kapakanan. Maraming nagtatanong, maraming nalilito at maraming nag-aalala. Kaya ngayon tutuklasin natin ang lahat ng detalye ng malinaw, ng maayos at ng walang kalituhan. Manatili kayo dahil ang susunod na minuto ay maaring magbago ng inyong pag-unawa sa inyong pensyon magpakailanman. Bago tayo magsimula, kung ito ang unang beses na napanood ninyo ang aming channel, maaari po kayong mag-click ng like at mag-subscribe ngayon. Libre lang ito at napakalaki ng tulong na nagagawa nito para sa aming channel at para sa aming mga tapat na manonood na lagi nang narito sa bawat video. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nag-aambisyon na magdala ng tumpak at kapakipakinabang na impormasyon para sa bawat isa sa inyo. Ngayon simulan na natin. Kung kayo ay isa sa milyon-milyong pensyonado sa ating bansa, siguradong alam ninyo kung gaano kahalaga ang araw ng pagpasok ng inyong pensyon. Ito ang araw na hinihintay, ang araw na pinaplano, ang araw na nagbibigay ng kumpiyansa at seguridad sa pangaraw-araw na buhay. At ngayong Hunyo 2, 26, Raudasyon ay Daikasmenga. Espesyal na balita na talagang magpapasaya sa inyong puso dahil hindi lang basta pensyon ang darating, kundi may kasamang dagdag na hindi pa ninyo inaasahang matatanggap ngayong buwan. Pero una, pag-usapan natin ang schedule ng pamamahagi para malaman ninyo ng eksakto kung kailan dapat hintayin ang inyong pera. Ang sistema ng pamamahagi ng pensyon para sa Hunyo 2, 26 ay nahahati sa dalawang pangunahing pangkat. Ito ay hindi bago. Matagal na itong sistema pero ngayong buwan ay may ilang bagay na kailangang maliwanagan para hindi na kayo mag-alala o magulumihanan kapag nakita ninyong nauna ang ibang miyembro sa pagtanggap ng pondo. Ang unang pangkat o ang tinatawag nating batch 1 ay para sa lahat ng miyembro na ang petsa ng pagkakaroon ng karapatan sa pensyon ay nahuhulog sa pagitan ng ika-1 hanggang ika-1 ng buwan. Kung kayo ay kabilang sa grupong ito, ang magandang balita ay ang inyong pensyon ay inaasahang papasok sa ika-1 ng Hunyo 2, 26. At ang pinakamagandang parte nito, ang ika-1 ng Hunyo 2, 26 ay isang Lunes. Kaya walang inaasahang pagkaantala dahil sa katapusan ng linggo o dahil sa piyesta opisyal. Ibig sabihin po sa araw na iyon mismo, babarinin ninyong asahan ang inyong pondo na papasok sa inyong account. Para naman sa pangalawang pangkat o ang batch 2, ito ay para sa lahat ng miyembro na ang petsa ng pagkakaroon ng karapatan sa pensyon ay nahuhulog sa pagitan ng ika-1 hanggang ika-31 ng buwan. Para sa grupong, ito isang pensyon na ay nakatakdang pumatsyo sa ika ng Hunyo 2, 26 na siyang isang Martes. Kaya kung kayo ay nasa batch 2, huwag kayong mag-alala. Kung hindi pa pumapasok ang pera ninyo sa ika-1 ng Hunyo, normal lang iyon. Normal lang na mas maaga ang ibang miyembro. Ang inyong araw ay ang ika-10 at iyon ang dapat ninyong hintayin ng may pasensya at kalmada. Ngayon, dito na pumapasok ang isang bagay na kailangan nating talagang pag-aralan ng mabuti dahil ito ang pinakamadalas na dahilan ng kalituhan at pag-alala sa mga miyembro. Kahit nasa iisang pangkat kayo at pareho ang takdang araw ng inyong pensyon, posible pa rin na may ilang miyembro na makakatanggap ng mas maaga kaysa sa iba. Hindi ito kakaiba, hindi ito katrabaho, at hindi ito nangangahulugan na may problema sa inyong account. Ang katotohanan na ito, bawat bangko at bawat sistema ng ATM ay may sariling bilis sa pagproseso at pag-update ng pondo. May mga bangkong mas mabilis magkito ng pera kaysa sa iba. May mga sistema na in real time ang pag-update. At may mga sistema naman na kailangan pang lumipas ang ilang oras bago makita ang pagbabago sa balanse ng account. Kaya kung nakita ninyong may kakilala, kayo o kapitbahay na nakatanggap na ng kanilang pension at kayo ay wala pa, huwag kayong mag-agit. Huwag kayong pumunta sa ahensya ng wala pang dahilan. Hintayin muna ang inyong takdang araw. Pagkaraan ng inyong takdang araw, doon palang kayo mag-imbestiga kung may problema talaga. At ngayon, dumating na tayo sa pinakamasayang parte ng video na ito ang dahilan kung bakit sobrang
excited ang maraming pensyado ngayong Hunyo 226. Ang dahilan kung bakit puno ng saya at pag-asa ang maraming puso, ang dahilan kung bakit nais kong tiyakin na mapanood ninyo ang video na ito hanggang katapusan. Makinig kayo ng mabuti dahil ito ay direktang nakakaapekto sa halaga ng inyong tatanggapin. Ang ikalawang yugto ng dagdag pensyon na orihinal na nakatakdang ipatupad sa buwan ng Desyembre 2, 26 ay inilipat na sa mas maagang petsa. At ang bagong petsa ng pagpapatupad nito ay wala nang iba kundi ang Hunyo 26 mismo. O, tama ang inyong narinig. Ang dagdag pensyon na inaasahan ninyo sa Setyembre ay matatanggap na ninyo 3 buwan ng mas maaga. Ito ay isang napakahalagang pagbabago na nagdudulot ng malaking saya at kasabay na kalituhan para sa marami. Kaya naman mahalaga na talagang maunawaan natin kung magkano ang maidadagdag sa inyong pensyon para sa mga miyembro na nakatanggap ng pensyon dahil sa pagre-rehiro o ang tinatawag na retirement pension, at para sa mga nakatanggap ng pensyon dahil sa kapansanan o ang disability pension, ang dagdag na matatanggap ay 10% ng inyong kasalukuyang pensyon, 10%. Huwag ninyong kalimutang ang batayan ng computation na ito ay hindi ang inyong original na pensyon bago ang lahat ng dagdag. Ang batayan ay ang inyong pinakabagong updated na pensyon. Pagkatapos ng unang yugto ng pagtaas, para maging mas malinaw, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sabihin natin ang inyong pensyon noong una ay 000. Pagkatapos ng unang yugto ng pagtaas, naging at na ito. Ngayon ang S4, ikalawang yugto ay ipapatong sa 3B at PHP 3, hindi na sa original na PH 3,000. Ibig sabihin, mas malaki pa ang magiging dagdag kaysa sa inaakala ng ilan. At yon ay isang napakamagandang balita para sa lahat ng miyembro na nakaasa sa kanilang pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Para naman sa mga miyembro na tinatawag na survivor pensioners o ang mga nakatanggap ng pensyon bilang mga naulila ng isang miyembro, ang inyong dagdag ay 5%, mas mababa kaysa sa retirement at disability pensioners. Pero ito ay dagdag pa rin. Ito ay isang karagdagang halaga na dumarating sa tamang oras upang tulungan ang bawat pamilya na nakaasa sa pensyong ito. At kahit 5% lang sa paglipas ng bawat buwan, malaki ang naidudulot nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat benepisyaro. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kailangan nating lahat na isaalang-alang ng seryoso sa mundo na ngayon ng social media, sa mundo ng Facebook at YouTube at iba pang plataforma. Napakadaling kumalat ang maling impormasyon, napakadaling maniwala sa isang post na walang pinagbatayan, sa isang mensahe na nagpapanik ng walang dahilan, or sa isang video na nagbibigay ng impormasyon na hindi mula sa opisyal na pinagkukunan. At ito ay isa sa mga pinakamalaking panganib na kinakaharap ng ating mga pensyado na ngayon. Kung makakita kayo ng post na nagsasabing may problema sa programa ng pensyon, o may nagsasabing mabago na ang petsa ng pamamahagi, o may nagbibigay ng impormasyon na hindi ninyo narinig mula sa opisyal na pahayag ng pamahalaan, mangyaring huwag agad maniwala, huwag agad magpanik, huwag agad ibahagi ang impormasyon ng hindi pa ninyo ni-verify ang katotohanan nito. Ang tamang hakbang kapag may kalituhan ay simple lang. Una, hintayin ang inyong tadang araw batay sa inyong pangkat. 2, kung lumampas na ang takdang araw at wala pa rin ang pondo, doon na kayo kumuha ng opisyal na impormasyon mula sa ahensya ng pamahalaan. Yan lang. Hindi kailangang pumunta agad sa bangko, hindi kailangang tumawag ng maraming beses sa customer service, at lalo na hindi kailangang maniwala sa alinumang nagbibigay ng impormasyon na walang opisyal na pinanggalingan. Ang kapayapaan ng isip ay nagsisimula sa tamang kaalaman at sa tamang pag-aatubili sa maling impormasyon. Isa pang bagay na nais kong ipaalala sa inyo, ang pagbabagong ito sa schedule, ang paglipat ng ikalawang yugto ng dagdag pension mula Setyembre 226 patungong Hunyo 226 ay hindi basta-basta nangyari. Ito ay resulta ng mga proseso at desisyon na ginawa para sa kapakanan ng mga miyembro. And ito ay nagpapakita na ang sistema ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapagsilbihan ng mas mabuti ang bawat pensyado. Kaya ang tamang reaksyon dito ay pasasalamat at kalmadang paghihintay sa darating na pagbabago. Para sa mga nagtatanong tungkol sa hinaharap, may magandang balita pa rin na naghihintay. Bukod sa dagdag pension na matatanggap ninyo ngayong Hunyo 26, inaasahan pa ang susunod na pagtaas na magiging epektibo pagdating ng Setyembre. 27.
So ibig sabihin, ang proseso ng pagpapabuti ng inyong benepisyo ay hindi titigil sa Honyo 2:26. Ito pa ay magpapatuloy at ang bawat miyembro ay magtatamasa ng mga karagdagang benepisyo sa mga darating na taon. Kaya manatiling updated, manatiling konektado sa mga opisyal na impormasyon at patuloy na magtiwala na ang inyong kapakanan ay inaalagaan. Ngayong malapit na tayong matapos, nais ko kayong iwan ng isang simpleng mensahe. Ang inyong pensyon ay higit pa sa isang halaga ng pera na pumapasok sa inyong account bawat buwan. Ito ay simbolo ng inyong mga tao ng pagsisikap, ng inyong dedikasyon at ng inyong mga kontribusyon sa ating lipunan. Kaya kapag nagkakaroon ng mga pagbabago tulad ng ipinakita natin ngayon, ang tamang pananaw ay hindi takot o kalituhan kundi pag-unawa at kalmadang pagtanggap sa mga benepisyo na para sa inyo. Na kung natutunan ninyo ang isang bagay mula sa video na ito, yun na nga yung sa mangyaring i-share ninyo at sa inyong sa mga bahal sa buhay, sa inyong mga kakilala at sa inyong mga kamag-anak na maaaring naghahanap din ng ganitong impormasyon. Dahil sa pagbabahagi, nakatutulong kayo sa ibang tao na maging mas informed at mas handa. At kung meron kayong mga katanungan o mga komento tungkol sa paksa ngayon, huwag mahiyang mag-iwan ng mensahe sa comment section sa ibaba. Nandito kami para sagutin ang inyong mga tanong at marinig ang inyong mga karanasan. Bawat komento ninyo ay napakahalaga para sa amin at tumutulong sa aming mas maunawaan kung ano pa ang kailangan ninyong malaman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, ito na ang tamang oras para gawin iyon. I-click ang subscribe button at iyon ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng anumang mahalagang update sa hinaharap. Lagi kaming nagdadala ng pinakakapakipakinabang na impormasyon para sa ating mga kababayang pensyonado. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong tiwala sa aming channel. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo! Palagi manatiling malusog at patuloy na mangarap ng malaki. Mahal namin kayong lahat.